Siya ay isang henyo sa paggawa ng mga armas na ito. Siya ay kamangha-mangha at inilagay ni Fan ang daliri sa kanyang mata at tumugon na huminto sa pagpuri sa kanya. Pagkatapos nito, binigay ni Fan sa kanila ang lahat ng mga hako na binili niya mula sa negosyante, na sinasabi sa lahat na ilagay ang mga hako na ito. Isa itong transmission device, maaari silang makipag-ugnayan sa isa't isa sa hinaharap. Si Mayo Chu, na nakasuot ng hako na iyon, ay humihingi ng transmission device. Ang paghahanap ng kuryente at baterya ay halos imposible na ngayon, kaya paano nila ito gagamitin? Pagkatapos nito, isinusuot niya ang hako na iyon, at sa sandaling maisuot niya ito, nakita niya ang mga pagbabago sa kanyang katawan. At tumingin si King Zhu sa kanya, sinabing Sister Mayo Chu, ang bagay na ito ay hindi isang ordinaryong transmission device. Pagkatapos, itinuro ang kanyang hako, sabi ni King Zhu, na ito ay tier 4 na pantulong na kagamitan, hindi niya kailangan ng anumang kuryente at baterya para magamit ito. Gayun din, ang device na ito ay may saklaw na 100 kilometro. Pagkatapos, ibinuka ni King Zhu ang kanyang mga kamay at tinanong kung alam niya, kahit na hindi siya naniwala noong sinabi sa kanya ng kanyang kapatid ang lahat ng ito kanina. Pero ngayong ginamit na niya ito, nakakaloka na. Pagkatapos ay sinabi ni Miao Qiu, sigurado, Hari Zhu, ang kanyang boses ay kasing linaw ng kristal, at sinabi ni Yang Yu na kasama nito, walang mawawala sa hinaharap. Tumabi sa kanila si Chen Yu, sinabing ito ang unang pagkakataon na makakasuot siya ng tier 4 na kagamitan. Pagkatapos nito, sa gabi, si Yang Fan ay nakatayo sa harap ng lahat ng miyembro ng kanyang koponan, tinutugunan silang lahat, na nagsasabi ng ayon sa kanilang plano. Si Chen Yu, na nakapunta na sa pangalawang ring dati, at may control type ability, ang mangganguna, at susundan nila siya. Bilang karagdagan, sina Qiu Zhaoyun, Sinon, at Roman 11 babalik sa base. Pananagutan nila ang pagsasanay sa iba pang miyembro ng koponan at pagkolekta ng mga supply habang wala sila. Gayunpaman, nang marinig ito, naisip ni Zhaoyun na nag-aalala pa rin siya para sa kanila, at si Qiu Zhaoyun ay tumabi at nagtanong kung bakit hindi nila isinama ang kanyang kapatid na babae. Pagkatapos ay tumayo si Sinon sa harap ni Fan at tinanong ang kanyang kapatid kung siya ay masyadong mahina upang dalhin sa kanya. Ang sagot ng Fan ay hindi, ito ay kabaligtaran. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na si Qiu Zhaoyun ay may apoy na kaluluwa, ang pinakamalakas na depensa, habang si Sinon ang may pinakamalakas na depensa sa kanilang koponan. Higit pa rito, si Zhaoyun ang dating pinuno ng grupong ito, at magiging mas madali para sa kanya na manguna sa base na ito. Kahit nasa isang emergency, madali nila itong makontrol, kaya't sila ang kanyang pinakamahusay na pagpipilian upang ipagtanggol ang base. Nang marinig ito, tuwang-tuwang nagtanong si Zhaoyun kung ganoon nga ang kaso, at kinumpleto ni Sinon ang pangungusap, sinabing hinding-hindi nila siya pababayaan. Gayunpaman, inutusan ni Fan ang kanyang mga miyembro ng koponan na lumipat mula doon, at lahat sila ay nagtaas ng kamay. Okay boss. Si Yan Yu, na nakatingin sa larawan ng kanyang ama, ay naisip na magkita tayo kaagad, ina at ama. Sobrang namiss niya sila. Sa kabilang banda, mag-isa si Cheng Yu sa kalsada sa gabi. Akala niya ay inakala na habang naglalakad sa kalsada, alam ni Yang Fan na ang panloob na singsing ay mas mapanganib kaysa sa panlabas na singsing. Ngunit gayunpaman, inatasan niya siyang manguna. Sa palagay niya ay sinusubukan niya ang kanyang mga kakayahan, kaya dapat niyang samantalahin ang pagkakataong ito at gawin ang kanyang makakaya. Kapag tuwang-tuwa niyang ikinuyom ang kanyang kamao, iniisip na tulad ng inaasahan kay Boss Yang, gagawin niya itong humanga sa kanya. Sa kanyang paghakbang, biglang gumuho at nabasag ang daan sa kanyang harapan. Nang makita ito, naging sagrado at nagulat si Cheng Yu, pinag-isipan nito. Ang daan sa unahan ay gumuho. Nasira na lahat ng plano nila. Hindi niya hahayaang matapos ito ng ganito. Samantala, isang grupo ng mga tao ang pumunta doon mula sa likuran, at tinanong ng isa sa kanila si Cheng Yu kung saan siya pupunta. Lumingon si Cheng Yu, nagtatanong kung sino siya. May 4 na tao. Ang isa ay si Tian Shen, level 3 Evolver, middle-aged, ability level 2, bronze body low grade. Ang pangalawa ay ang level 3 Evolver peak ability ni Xiao Ao, level 2 Cold Flames peak, at ang pangatlo ay ang lalaking naglalagay ng kanyang blade sa kanyang balikat. Siya si Zhang Zun, isang level 3 Evolver middle-aged, at ang kanyang kakayahan ay level 2 Sword Demon sa middle grade.
Ang pang-apat ay ang Kanazawa Level 3 Evolver High Grade, Ability Level 2 at Explosion sa Middle Grade. Gayunpaman, sa ganitong oras ng gabi, tinanong ni Tian Shen si Cheng Yu kung naghahanap siya ng mga trader na tulad nila. Natakot si Cheng Yu, nakita sila, at sumagot ng hindi at lumabas lang siya para maghanap ng pagkain. Habang iniisip ang pressure na ito, pakiramdam niya ay mas malakas sila kaysa kay Boss Yang. Pagkatapos nito, tumalon si Tian Shen patungo kay Cheng Yu at sinuntok siya. Sumisigaw na ang kanyang mukha ay parang isang kontrabida, kaya hayaan nating ihatid ang kalooban ng langit at alisin ang pinagmula ng kasamaan. Binugbog niya si Cheng Yu at nasugatan ng malala. Sa kabilang banda, si Fan, ang kanyang kapatid na babae, si Yan Yu, Mui, at Mao Chun ay naglalakad sa kalsada. Habang nasa daan, huminto si Mui sa pagsasabi ng Yan Yu, at iniwan nila ang karamihan sa kanilang mga reserbang pagkain pabalik sa base. Magtipon tayo ng pagkain habang sila ay gumagalaw. Maaaring hindi pa natatandaan ni Yang Fan, kaya naiintindihan ni Yan Yu, kaya huwag na natin siyang abalahin. Sa sandaling suntukin at bugbugin nila si Cheng Yu, lahat sila ay tumigil dahil ang kanilang mga hako ay naghudyat sa kanila tungkol dito. Habang naghihintay doon, galit na inisip ni Fan na may nangyari kay Cheng Yu, at pagkatapos ay mabilis na humakbang sa unahan, sinabihan silang magmadali at lumipat. Tumakbo rin sila sa likuran niya, at sinabi ni King Zhu kapatid, mahuhuli na kung kikilos tayo ng ganito, kaya hayaan siyang gamitin ang kanyang kakayahan. Hinawakan ni King Zhu ang kamay ni Fan at sinabi sa kanila na maaari lang siyang kumuha ng isang tao ngayon, para kunin muna niya ang kanyang kapatid. Maabyutan sila ng mga lalaki at sumagot si Muyi ng okay. Pagkatapos nito, hinawakan ni Yan Yu ang kamay ni Muyi, sinabihan siyang sumama at dadalhin niya siya. Dahil level 2 evolver siya, mas mabilis siyang makakatakbo. Sumagot si Muyi ng hindi, isama mo si Mei O Chen. Kung mayroong isang pag-atake, ang isang manggagamot ay higit na nakakatulong kaysa sa kanya. Sa kabilang banda, binugbog nila si Cheng Yu hanggang sa mamatay. Si Xiao Ao, hawak siya sa kanyang kamiseta, ay nagtanong sa Rosemary, ito ay isang magandang kakayahan. Sayang naman na masyadong mababa ang level. Walang pinagkaiba sa mga basurang nasa harapan nila. Pagkatapos ay binuhat niya si Cheng Yu, sinabing dapat niyang handgun siya sa paglaban kahit na matapos ang lahat ng pambubugbog na yon. Malubhang nasugatan si Cheng Yu, iminulat niya ang kanyang mga mata at sumagot na hindi sila makakaalis dito, papunta na doon ang kanyang amo. Ang kanyang amo ay kayang pumatay ng mga tier 3 na zombie, kahit nasa mga tier 4 na mga zombie sa loob ng ilang segundo, kaya kapag siya ay nakarating doon, siya ang magiging katapusan para sa kanilang lahat. Si Yang Fan ay nakatayo sa likod ng dingding at tinitingnan ito. Tila patungo siya kay Xiao Ao, at nagulat si Cheng Yu, iniisip na naroon si Xiao Ao. Galit siyang tumingin kay Xiao Ao. Tumabi sa kanya si King Zhu at sinabing huwag kang mag-alala. May paraan siya para iligtas si Cheng Yu. Ibinaling ni Fan ang kanyang ulo at tumingin sa kanya, nagtatanong kung saang direksyon. Sa kabilang panig, binuhat ni Xiao Ao si Cheng Yu. Tinanong ang amo, at pagkatapos ay sinabing papatayin din niya ito, tulad ng kung paano niya ito papatayin. Hinampas niya si Cheng Yu at nahulog siya. Ang dugo ay bumulwak sa kanyang bibig, at pagkatapos, gamit ang kanyang mahika, ikinuyom niya ang kanyang kamao. Itinuro ito kay Cheng Yu, nagtatanong kung gaano siya kalakas ng loob na banta siya. Sinabi ni Fan na pumunta na ngayon sa impyerno at hintayin ang kanyang amo doon, habang kinuyam niya ang kanyang mahika para umatake. Samantala, dumating si Fan mula sa likuran, sinabing bitawan siya, narinig na huminto doon si Xiao Ao. Tapos lumingon siya para tignan. Pagkatapos nito, ginamit ni Haring Zhu ang kanyang kakayahan sa teleport, at mabilis na kinuha si Cheng Yu sa isang tabi. Sinabing kapatid, nandyan sila para kunin siya. Nang makita ito, nagulat sina Xiao Ao at Tian Shen, pagkatapos ay lumingon sa kanya. Umupo si Cheng Yu, tinanong ang kapatid na si Haring Zhu dahil siya ay malubhang nasugatan, at hindi maimulat ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay kinuha siya ni King Zhu at sinubukang tumakbo mula doon patungo sa trading card upang makatakas. Tingnan ito, nilikha ni Xiao Ao ang magic gamit ang kanyang kamay, nagtatanong kung gusto niyang tumakas, na hindi magiging madali, at pagkatapos ay tumakbo siya patungo sa kanila para umatake. Nang makita ito, naisip ni King Zhu na masyadong mabilis ang lalaki at hindi siya makakarating sa oras. Ngunit sa sandaling tumalon siya upang salakayin ang lupa, siya ay nabibitak, nanginginig at nahuhulog.
Samantala, naabutan siya ni Fan, inilagay ang kanyang flame sword sa kanyang balikat, sinasabing mukhang namiss niya ang kanyang kapahamakan. Lumingon si Xiao Ao at galit na tumingin kay Fan, nire-reply ang napakagandang kasanayan. Hindi niya inaasahang makakatagpo siya ng ganito doon. Pagkatapos nito, tumayo si Xiao Ao at tumabi rin sa kanya ang kanyang mga kasama. Nakatingin si Xiao Ao kay Fan at sinabing tila hindi naging mabunga ang kanyang paglalakbay ngayon at magagalaw nila ang kanilang mga kalamnan ngayong gabi. Nang marinig ito, ngumiti si Kanazawa, sinabing, "Okay kuya, magsaya tayo." Pagkatapos ay idinagdag ni Tian Shen ang kanyang punto, sinabing mauna siya. Gayunpaman, nakatayo doon si Fan, inilagay ang kanyang espada sa kanyang balikat, at si King Zhu at Shen Yu ay nakatayo sa kanyang likuran. Pagtingin kay Fan, sinabi ni King Zhu kay kuya, "Ngayong nailigtas na nila si Kuya Chen, bilisan na natin at umalis." Sumagot si Fan, dinala niya siya sa Mao Chun at pinagaling ang kanyang pinsala. May negosyo siyang dapat pag-usapan sa kanila. Pagkatapos nito, ipinatong ni Fan ang kanyang espada sa kanyang balikat. Sa tingin niya ito ay isang sorpresa. Hindi niya inasahan na magkakasama silang apat ng ganito kaaga. Ang taong ito, si Xiao Ao, ay malayang makakagala sa loob ng lupon ng Dishuan City. Nang marinig ito, si King Zhu, hawak si Chen Yu, ay nagtanong, "Ngunit kapatid, hindi ba masyadong makapangyarihan ang mga taong iyon?" Idinagdag ni Chen Yu ang kanyang punto, sinabing, "Boss, hayaan siyang manatili doon at tulungan din siya." Sumagot si Fan, nagsasabing umalis. Pagkatapos ay nauna si King Zhu, dinala si Chen Yu. "Sige kuya, ingat ka." Dagdag pa ni Chen Yu na sinasabi sa amo na malakas sila at mag-ingat. Pagkatapos ay dinala ni King Zhu si Chen Yu at ipinasok ang magic card na iyon. Habang pumapasok at umaalis sa lugar na iyon, iniisip ni King Zhu na makikita niya agad ang kanyang mga kapatid na si Yan Yu at iba pa. Mangyaring maging may hatid ng ligtas hanggang doon, babalik siya sa kanila sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, apat sa kanila ang nakatayo sa harap ni Fan, at galit na tumingin si Fan sa kanilang lahat, inilagay ang kanyang nag-aalab na espada sa kanyang balikat. Sa pag-iisip ni Fan, sa wakas, pinagtagpo muli sila ng tadhana. Si Xiao Ao ang pinuno ng ikatlong dibisyon ng organisasyong Skywheel. Gayunpaman, ang mga bagay ay magiging iba sa dati. Pagkatapos nito, sinabi ni Zheng Yun kay Tianjin na nakikita niya ang espadang iyon, nababagay ito sa kanya, kaya hindi niya ito hahayaang hindi mapapasa kanya ito. Tama ang sagot ni Tianjin, ngunit kung mab-aigo siya, kukunin niya ito para sa kanya, ngunit tandaan na bigyan siya ng ilang libong kulay abong kristal sa ibang pagkakataon. At pagkatapos ay tumalon si Zheng Yun, hawak ang kanyang espada upang salakayin si Fan, humihiling na mab-aigo, tingnan kung paano niya hinihiwa ang batang yon. Si Yong Fan ay nakatayo doon, inilagay ang kanyang espada sa kanyang balikat, lumingon kay Zheng Yun, pagkatapos ay nakatingin kay Zheng Yun, iniisip si Zheng Yun, ang punong opisyal ng militar ng ikatlong dibisyon sa ikatlong dibisyon. Siya ay sikat sa kanyang bilis, liksi at kasanayan sa pagguhit ng espada. Maging si Xiao Ao ay iba sa kanyang kapareha. Habang umaatake siya gamit ang kanyang magic sword, tumalon din si Fan at hinampas ang kanyang naglalagablab na espada. Sinasabing masama, ang nakaharap na niya ang hakbang na ito ng maraming beses. Hinampas ni Yong Fan ang kanyang espada at tinamaan ito sa espada ni Zheng Yun at pumutok ang kanyang espada. Hinampas ni Zheng Yun ang kanyang espada para umatake, sa pag-aakalang ang kanyang sandata ay pambihira, at ang kanya ay isang level 2 na huwad na espada. At isang galaw lang ang ginawa niya. Gayunpaman, si Kanazawa ay nakatayo sa likuran ni Fan at itinatakda ang kanyang mga guwantes, sinabing hindi niya inaasahan na may makakapigil sa ultimong galaw ni Kuya Zheng. Nakakahiya, kaya hayaan mo siyang tulungan siyang harapin ang batang ito. Nang marinig ito, lumingon si Fan at galit na tumingin sa kanya. Gamit ang kanyang Sonic Explosion skill, nililikha ni Kanazawa ang magic gamit ang kanyang kamay. Tingnan mo ito, iniisip ng Fan na si Kanazawa, gobernador ng ikatlong dibisyon ng Skywheel, ay pangalawa lamang kay Xiao Ao sa ranggo. Magagamit niya ang kanyang Sonic Explosion skill mula sa malayo at mahusay niyang naitatago ang kanyang presensya. Magiging mahirap ang pakikitungo sa kanya. Pagkatapos ay inihagis ni Kanazawa ang kanyang Sonic Explosion magic kay Fan, nagtanong kay Yang Fan kung sa tingin ba niya ay makakaligtas siya sa kanyang paglipat. Nilikha ni Kanazawa ang magic gamit ang kanyang kamay, at pagkatapos ay itinuro ang Sonic Explosion magic na iyon patungo kay Fan ng buong lakas.
Ang Kanazawa ay naglalabas ng Sonic Explosion Magic kay Fan at naisip ni Fan na ang Kanazawa ay hindi isang level 8 evolver. Wala pa rin sa kanya ang pag-ataking ito. Samantala, may bumaril kay Kanazawa, at ang bala ay mabilis na gumagalaw patungo sa kanya habang siya ay nakatayo roon, na inilabas ang kanyang Sonic Explosion Magic patungo kay Fan. Nakikita niya ang mga bala na paparating sa kanya, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sa pag-aakalang hindi niya ito maiiwasan sa oras. Nang makita ang mga bala, lumingon siya at napagtanto na ang kanyang Magic Sonic na pagsabog ay napakabigat, at pagkatapos ay ang kanyang mahika ay hindi maabot habang ang kanyang kamay ay gumagalaw patungo sa dingding, at ang kanyang mahika ay sumabog. Nakatayo doon siyang Fan na nakatingin sa kanya at doon naganap ang pagsabog. Samantala, nakarating doon sina Yanyu at Mao Chun, at ang nagpaputok sa Kanazawa ay walang iba kundi si Yanyu. Nagpaputok ng bala si Yanyu patungo sa Kanazawa, na nagsasabing hindi siya lumalaban mag-isa. Siya ay lalaban sa tabi niya, at si Mao Chun ay tumabi sa kanya at sinabing siya rin. Nang makita sila roon, nagalit si Zhao Ao at ang kanyang kasama. Si Zhao Ao ay nakatayo roon at hiniling ang dalawang batang babae na maglakas loob na kalabanin sila, at pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang kasama na patayin sila. Sumagot si Zhao Yun na aalagaan niya ang mga chickdom na iyon, at iyon ay may matinding pag-iingat. Binaril ni Yanyu si Zhao Yun habang humahakbang ito palapit sa kanya, sinasabing hindi niya dapat tingnan ang iba. Gayun din, ang kanyang pagbaril ay hindi nakakaapekto sa kanya, at patuloy itong humahakbang patungo sa kanya. Tumingin si Zhang Yun sa mga bala ng yelo na tumama sa kanyang dibdib at humingi ng level 3 na armas. Pero nakakalungkot na hindi nakaapekto yun. Natakot si Yanyu na nakitang hindi naaapektuhan ng bala niya si Zhang Yun. Pagkatapos ay ngumiti ito at patuloy na humakbang papunta sa kanya, gayunpaman, iyon ay isang mahusay na sandata. Sa sandaling mapatay niya siya, ito ay magiging kanya. Nang makita si Zhang Yun na humakbang palapit sa kanila, parehong natakot sina Yanyu at Mao Chun. Sinabi ni Yanyu kay Mao Chun ang taong ito ay malakas. Pumunta sa isang ligtas na lugar. Habang pinipigilan niya siya, tumawa si Zhang Yun at tumalon para salakayin sila. Sinabing go, huli na para dyan, at ngayon ay mamamatay na. Nang makita siyang tumetalon patungo sa kanila, natakot ang dalawang babae. Samantala, si Fan ay napunta doon sa pagitan at hinampes ang kanyang apoy na espada, sinabing nakalimutan niyang nandoon pa rin siya, at sinuntok siya ni Zhang gamit ang kanyang espada. Sakupin mo ito, na mula sina Yanyu at Mao Chun, iniisip boss, Yang Fan. Pagkatapos ay hinampes ni Fan ang kanyang espada upang salakayin si Zhang Yun, ngunit umatras siya at nailigtas ang kanyang sarili sa oras. Pagkatapos nito, ikinuyom niya ang kanyang kamao, iniisip na kakaiba at makapangyarihan ang martial art ng lalaking ito. Hindi niya akalain na mapipigilan niya ang kanyang suntok sa pangalawang pagkakataon. Habang si Zhang Yun ay nakatayo roon upang suntukin muli si Fan, si Zhao Ao ay lumapit doon mula sa likuran, sinabi kay Zhang Yun na huminto. Hindi siya ang kanyang kapareha. Pagkatapos ay ngumiti siya at humakbang patungo kay Fan, na nagsasabing mayroon siyang ilang mga kakayahan at sinasayang ang mga ito doon. Pagkatapos ay lumikha si Zhao Ao ng malamig na katanyagan na magic gamit ang dalawang kamay at tumakbo patungo kay Fan, sinabing nakakalungkot na ang kalaban na nasagasaan niya sa pagkakataong ito ay siya. Ngayon na ang huling araw ng kanyang buhay. Sa sandaling tumakbo siya patungo kay Fan upang umatake gamit ang kanyang malamig na apoy, itinaas ni Fan ang kanyang espada, at ang kanyang malamig na apoy na mahiwagang kamay ay bumagsak sa espada ni Fan. Gayunpaman, nangyayari ang pagsabog, at pareho silang umuurong. Si Fan, na nakatingin sa kanya, hawak ang kanyang espada, ay nag-iisip tulad ng inaasahan. Siya ay kasing lakas ng dati niyang buhay. Si Zhao Ao, na nakatingin kay Fan, ay iniisip na ang pakikitungo sa batang ito ay magiging mahirap, at ang batang ito ay malakas. At pagkatapos ay hinawakan ni Zhao Ao ang kanyang braso, naisip na hinaranggan niya ang kanyang pag-atake at pinamanhid ang kanyang mga kamay. At sa kakaibang espadang yun, hindi niya magagarantiya ang tagumpay sa pagkakataong ito. Bukod dito, itinakda ni Fan ang kanyang espada sa pag-aakalang si Zhao Ao ay karapat-dapat na tawaging henyo. Mahirap maging branch head ng isa sa nangungunang 10 organisasyon. Isa pa, halos hindi niya napigilan ang pag-ataking iyon, at napakahina pa rin para labanan siya. At kung gusto niyang madagdagan ang kanyang pisikal na lakas, dapat niyang maabot ang level 3 sa lalong madaling panahon.
Lubhang dehado sila kung magsisimula sila ng todo-todo na labanan ngayon. Kaya ang magagawa niya ay pigilan sila sa ngayon. Habang papalapit si Yang Fan sa kanila, tumayo si Mao Chun sa kanyang likuran, hawak ang kanyang balikat, tinanong si Yang Fan kung ayos lang siya at kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Parang napakalakas nila. Pagkatapos ay tumabi si Yan Yu kay Mao Chun, natatakot na nagsasabing hinding-hindi niya hahayaan na kunin siya ng mga ito kahit na mamatay siya para kay Yang Fan. Nang marinig silang dalawa, lumingon si Fan, pinagalitan silang dalawa, sinabing tumahimik silang dalawa, walang mamamatay ngayon. Pagkatapos nito, tumingin si Fan sa kanila at nakakagulat na tumingin si Jiao Ao kay Fan. Pagkatapos ay tila natigilan siya kay Mao Chun, na nakatayo sa likod ni Fan, at nakakagulat na nagtanong sa manggagamot. Siya ang manggagamot, at isang hindi pangkaraniwang manggagamot, at ito ay 10 beses na mas bihira kaysa sa isang regular na manggagamot. Si Kanazawa ay nakatayo sa likod ni Jiao Ao at tumugon, "Boss, ang kanilang base ay walang manggagamot. Kung mahuli nila siya, ituturing itong malaking kontribusyon ng organisasyon." Gayunpaman, tumalon si Tian Shen upang salakayin si Fan, na lumikha ng kanyang bronze body skill, sumisigaw na ang master na ito ang unang makakakuha ng kredito para sa kontribusyon na iyon. Sumama sa kanila ang manggagamot. Nang makita siyang papalapit sa kanila, itinaas ni Yan Yu ang kanyang pistol, nakakagulat na iniisip na siya ay masyadong mabilis. Bilang kapalit, inilabas din ni Fan ang kanyang naglalagablab na espada at tumalon patungo kay Tian Shen, nagtatanong kung sa palagay niya ay kaya niyang kunin ang kanyang teammate ng ganoon lang. Mabilis na kumilos si Tian Shen palapit sa kanya para suntukin si Fan, ngunit pinutol ni Fan ang kanyang kamay gamit ang nagniningas na espada, at nagulat siya. Matapos putulin ang balat ng kamay ni Tian Shen, itinutok ni Fan ang kanyang espada sa kanyang leeg at tumayo sa kanyang harapan, sinasabing huwag gumalaw. Kung susubukan niyang kumilos ng matalino, ang kanyang ulo ay gugulong sa lupa. Tahimik na tumayo si Tian Shen, iniisip na pinigilan siya ng batang ito gamit ang malupit na puwersa. Paano ito posible? Siya ay mas malakas kaysa sa kanya. Pagkatapos nito, tumayo si Fan sa harapan ni Tian Shen, nakahawak ang dulo ng kanyang espada sa kanyang leeg, sinasabing bibilang siya hanggang 10. Kung hindi sila aalis, papatayin niya siya. Si Jiao Ao ay nakatayo sa likod ni Tian Shen na galit at tumingin kay Fan, at pagkatapos ay nagsimulang magbilang si Fan mula 10. At si Jiao Ao ay nakatayo sa likuran nila na tumetawa, pagkatapos ay hinayaan siyang magbilang para sa kanya, at pagkatapos ay nagsimula siyang magbilang ng 1. Gayunpaman, nilikha ni Jiao Ao ang kanyang malamig na flame pick power, itinaas ni Kanazawa ang kanyang mga kamay, at hinampas ni Zhang Yun ang kanyang demonyong espada. Lahat sila ay naghahanda upang labanan si Fan, at pagkatapos ay tumayo si Jiao Ao sa harap ni Fan, lumikha ng kanyang malamig na apoy na salamangka, at tumugon na humiling kay Fan na patayin siya. Hindi siya natatakot, wala siyang kakayahan. At pagkatapos silang lahat ay lumipat patungo kay Fan, na lumilikha ng kanilang kapangyarihan at sumisigaw na dalhin ito. Si Tian Shen, na naghintay. Pagagalingin nila siya sa sandaling makuha nila ang kanilang kamay sa manggagamot na yon. Si Yang Fan ay nakatayo pa rin doon, inilagay ang dulo ng kanyang espada sa leeg ni Tian Shen, at tumugon ng tapat, at talagang hindi sila katugma para sa kanila. Ngunit kung magdadagdag sila ng 3 pang Evolver at isang level 3 Mutant Spirit, mayroon silang 70% na pagkakataong manalo. Gayunpaman, medyo nakatayo ang 2 babae sa likod ni Fan. Nang marinig ito, tumawa si Jiao Ao, nagtatanong kung ano ang kanyang dinadaldal. Tila ang takot sa kamatayan ay sumabog sa kanyang isip. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang antas ng 3 mutant na espiritu, at walang sino man ang makakontrol sa isa. Habang nakatayo sila sa harap ng isa't isa, sinalakay ni Qiu Ziyo, kasama ang kanyang kakayahan sa pagpapalakas, ang lugar kung saan silang lahat ay nakatayo. Nang makita ito, si Jiao Ao at ang kanyang 2 kasama ay umatras at sumigaw, nagtatanong kung anong pampalakas iyon. Nakangiti si Fan, sa pag-aakalang nandoon sila, habang ang mga kasama ni Fan ay dumating doon. Nakatayo doon si Chen Yu na nakatingin kay Fan at sinabi kay Kuya Fan, nandoon sila. Si King Zhu, karga-karga si Chen Yu sa kanyang likod, sabi ni Kuya Chen, manatili ka doon, at pagagalingin nila siya. Gayun din, kasama nila ang maliit na balang ni Muyi. Pagkatapos ay tumingin si King Zhu kay Mei Yukio at sinabing kapatid na babae, mangyaring pagalingin si Kuya Chen. Lumalala ang kanyang mga sugat.
Habang si Mei Yu-chun ay nakatayo sa likod ni Yang Fan, at tinawag niya ang kanyang pangalan na Yan Yu, na nakatayo rin doon, ay nakatingin sa kanya, na nagsasabing siya ay isang manggagamot. Kaya dapat siyang manatili at gamutin ang mga nasugatan. Doon higit na kailangan ang kanyang kakayahan. Pagkatapos ay humakbang si Mei Yu-chun patungo kay Chen Yu, sumagot ng tama ako. Mag-ingat ka. Pagkatapos ay inihiga ni King Zhu si Chen Yu sa lupa habang humihikbi at siya ang may kasalanan. Kung siya ay mas malakas, si Kuya Chen ay hindi makakaranas ng mga pinsalang ito. Habang pinapagaling si Chen Yu, si Mei Yu-chun ay tumugon kay King Zhu na umiiyak. Hindi niya kasalanan at hindi ganoon kalubha ang mga sugat niya at kaya niya itong pagalingin. Pagkatapos nito, si Zhao Ao, na nakatingin sa maliit na balang ni Mu Yi, ay iniisip na hindi pa niya narinig ang isang kapangyarihan na maaaring kumokontrol sa isang mutant na nilalang. At mukhang medyo mataas ang ranggo ng nilalang na ito. Pagkatapos ay tumabi si Kanazawa sa likod ni Zhao Ao at sinabing, "Boss, napapalibutan sila dahil itinutok ni Yan Yu ang kanyang baril sa kanila at hiniling na mas marami sila sa kanila. Pinipilit pa ba nilang lumaban?" Habang si Mu Yi ay nakatayo sa kanilang likuran kasama ang kanyang maliit na balang si Qiu Zhao, na lumilikha ng kanyang kakayahan sa pagpapalakas, ay tumetabi din. Gayunpaman, pinalibutan sila ng tatlo. Tumingin kay Yan Yu, ngumiti si Zhao Ao, at pagkatapos ay itinutok ni Fan ang dulo ng kanyang espada kay Tian Shen, nakatingin kay Zhao Ao at sa kanyang dalawang kasama. Sa tingin niya ay may mali. Ang napakaraming taong ito ay nakapaligid sa kanila, ngunit sila ay napakatahimik. Huwag sabihin sa kanya ang tungkol sa butterfly effect. Wala pa bang hidden card ang mga lalaking ito? Pagkatapos ay tumawa si Zhao Ao at ibinuka ang kanyang mga braso, sumisigaw na hindi na kailangang itago ni na Zhong Yun at Tian Shen ang kanilang lakas. Palayain ang kanilang mga kakayahan, ipakita natin sa kanila kung ano ang tunay na kapangyarihan. Nang marinig ito, tumawa si Tian Shen, nagsasabing naghihintay siya ng mga salita. Sa pagkakataong ito ay maaari na siyang lumabas ng todo. Pagkasabi nito, iniikot niya ang kanyang katawan at siya ay nagiging mas malakas. Nang makita ito, tumayo si Fan sa kanyang harapan, hawak ang kanyang espada. Nagulat siya at pagkatapos na gawing mas malakas ang kanyang katawan, humakbang siya patungo kay Fan. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay para suntukin si Fan at tinamaan siya ng mga salita ni Fan para atakihin ang kanyang katawan. Tumama ang espada sa kanyang katawan, ngunit wala siyang epekto sa espadang yon. Tinamaan siya ni Fan ng espada muli, ngunit ang kanyang espada ay hindi nakaapekto sa katawan ni Tian Shen. Gayunpaman, iniunat niya ang kanyang kamay upang suntukin si Fan, sinabi na ang pagkiliti sa kanyang espada ay kamangha-mangha. Gayunpaman, hindi niya maaring basagin ang kanyang tansong katawan kahit na iyon ay isang tier 4 na armas. Nang makita ito, natakot si Fan sa pag-aakalang matigas ang kanyang balat na hindi man lang nagkakamot. Sa kabilang banda, inilabas ni Zhong Yun ang kanyang demonyong espada para salakayin ang babae. Nauna siyang humakbang patungo kay Mu Yi, habang hinuhubad ang kanyang demonyong espada at nakita itong si Mu Yi, at si Chen Zhao ay naging sagrado, sa pag-aakalang sila ay pinupuntirya niya. Ginagamit ni Chu Xiao ang kanyang nagyayelong ice magic para atakihin siya, at pagkatapos ay ibinato niya ang magic ice arrow ball patungo sa kanya, ngunit natawid niya ito ng ligtas. Patuloy siyang tumatakbo palapit sa kanya, nakitang natakot si Chu Xiao, sinasabing hindi niya ito matamaan, ngunit napakabilis niya. Gayunpaman, hinampas niya ang kanyang demonyong espada para patayin silang dalawa. Samantala, nakarating doon ang maliliit na balang ni Mu Yi, at sa kanyang kapangyarihan, nilikha nila ang sangay ng kanlungan. Ang demonyong espada ni Zheng Yu ay tumama sa sanga na yon. Ang mga maliliit na balang ay nagligtas sa mga babae, ngunit si She Gyun, sa galit, ay muling hinampas ang kanyang espada upang tamaan at maputol ang sanga ng kapangyarihan ng munting balang, ngunit siya ay nabigo. Pagkatapos sa galit, inatake niya ang maliliit na balang gamit ang kanyang demonyong espada, at ang maliliit na balang ay sumigaw na masakit ito, at isang pagsabog ang naganap doon. Napiunit ang mga damit ni Chen Zioa at Mu Yi dahil sa pagsabog na yon. Pagkatapos ay hinampas ni Zhong Yun ang kanyang demonyong espada upang salakayin ang mga babae, sumisigaw na hayaan silang ipadala silang dalawa sa impyerno. Dahil dito, ang dalawang babae ay nakatayo doon at sumisigaw, at si Fan, sa di kalayuan ay sumisigaw at tinatawag sila.
Samantala, tumalon si Zhao Ao patungo kay Fan, na lumilikha ng kanyang malamig na lakas ng apoy. Itinaas niya ang kanyang kamay para suntukin si Fan. Hindi ito ang oras para mag-alala tungkol sa iba, nakita niya ang pananalita ni Fan na atakihin siya. Samantala, pumunta doon si Yan Yu at sinabi kay Fan na tutulungan niya sila. Nagpaputok siya gamit ang kanyang baril, ngunit tumalon si Kanazawa at inagaw ang kanyang pistol, humihingi ng tulong. Paanong ang isang patay na tao ay makakapagbigay ng anumang tulong sa isang tao? Hinawakan niya ang lalaki at akmang aatakehin siya. Samantala, dumating doon ang ama ni Yan Yu mula sa maliwanag na pagsabog kasama ang kanyang koponan, sumisigaw na tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na saktan ang kanyang anak. Pagkatapos ay tinamaan niya ang mukha ni Kanawasa, at nalaglag ang lahat ng ngipin niya, nang makitang nagulat si Yan Yu. Mula sa maliwanag na liwanag na iyon, lumabas ang isang lalaki na may suot na maskara at tumayo sa harap ni Yan Yu upang protektahan siya. Nang makita niya ito, nagulat siya. Ang lalaki, ang ama ni Yan Yu, ay nagtanggal ng kanyang maskara, nakita si Yan Yu na may luhang mga mata at sinabing, "Tatay." Sa kabilang panig, ginagamit ni Zhong Yun ang kanyang mga salita para salakayin ang mga babae, at ang dalawang babae ay natakot at niyakap ang isa't isa. Samantala, inilagay ni Mo Hua Dao, isang kasama ni Yan Lei, ang kanyang espada sa harap ng espada ng demonyo ni Zhong Yun at hinaranggan ang pag-atake, nagtanong kung paano siya makakapili ng sarili niyang tao sa halip na ay bully ang mga babaeng ito. Nang makita siya, nagdikit ang ngipin ni Zhong Yun, tinanong si Mo Hua Dao ng Scarlet Rose kung bakit siya naroon. Sa panig ni Fan, nagsimula ang labanan sa pagitan ni Fan at Zhao Yao. Hinampas ni Fan ang kanyang flame sword para atakihin siya, ngunit hinaranggan ni Zhao Yao ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang malamig na lakas ng apoy. Pagkatapos ay ngumiti siya, sinabi na ang pag-atake ay hindi sapat upang ibagsak siya, tulad ng inaasahan, siya ay napakalakas. Inaabuso siya ni Fan at hinampas ang kanyang espada para atakihin siya muli, habang nakita ni Fan si Yan Lei na nakatayo doon. Nang makita siya doon, naisip ni Fan paano nandoon ang ama ni Yan Yu. Ngunit dumating siya sa tamang panahon, at kung hindi, malaking kawalan sila ngayon. Si Yang Fan ay nakatayo doon na iniisip ito habang si Tian Shen ay pumasok mula sa likuran upang salakayin si Fan ng buong lakas. Natatawa, hinihintay niya ang sandaling ito upang mawala ang kanyang bantay. Lumingon si Yang Fan. Samantala, ang kasama ni Yan Lei, si Liu Chuanfeng, ay pumunta doon at iniligtas si Fan mula sa magic na suntok na yon. Gamit ang kanyang mga kamay, hinaharangan niya ang kanyang magic na suntok, sinasabi kay Tian Shen, na siya ay walang hiya pa rin gaya ng dati. Nang makita si Liu Chuanfeng roon, nagdikit ang mga ngipin ni Zhong Yan. Gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay nakatayo sa harap ng isa't isa. Si Zhao Yao, na nakatingin kay Liu Chuanfeng, ay iniisip na nandoon ang lahat ng mga kapitan mula sa Scarlet Rose. Galing din ba sa Scarlet Rose ang mga batang ito? Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo, tumingin kay Yan Yu at sa kanyang ama, at galit na sinabing hindi niya akalain na ang kanyang maliit na grupo ng mga bata ay magkakaroon ng ganoong kalaking background. Malaki na para maalarma sila, tumingin din si Yan Lei sa mga mata ni O at sinabing kung gusto pa niyang lumaban, matutuwa ang kanyang Scarlet Rose na sumunod. Ikinuyom ni Zhao Yao ang kanyang kamao, muling pinatugtog ang pagtalon ni Tian Shen. Tumalon siya mula sa kanyang likuran patungo sa mga taong Scarlet Rose na sumisigaw. Nag-aaway sila, digmaan ito, at papatayin niya ang mga vermin mula sa Scarlet Rose. Ngayon, tingnan mo ito, nakakagulat na tumingin si Zhao Yao kay Tian Shen. Sinuntok ni Zhao Yao ang balikat ni Tian Shen, humihiling na lumaban kung mayroon siyang death wish. Pagkatapos ay tumingin si Zhao Yao kay Yan Lei at sinabing, maaari nilang tapusin ito para sa araw na ito bilang paggalang sa kanila, sa Thunder God, ngunit ang kanilang organisasyong Skywheel ay hindi mapagpatawad. Maaalala ni Zhao Yao ang mga pangyayari ngayon. Nabalitaan din niyang tinanggihan niya ang imbitasyon na ipinadala ng kanilang organisasyon. Pagkatapos ay tinanong niya kung gaano katagal sa tingin niya na ang kanilang Scarlet Rose ay mabubuhay. Galit na tumingin sa kanya sina Yan Lei at Yan Yu, habang ang kanyang kasamang si Tian Shen ay lumiliko upang humakbang sa unahan. Iniulat ni Yan Lei na masisiguro niya sa iyo, mas makakabuti ito at mas mahaba kaysa sa kanyang organisasyong Skywheel. Ngunit maaari siyang maging pape ng kasuklam-suklam na organisasyong ito, makakagat ng ilan pang tao, at mapasaya ang kanyang amo.
Nang marinig ito, naikayam ni Zhao Yao ang kanyang kamao at humakbang sa unahan upang lumiko. Paglingon niya ay nakita niya si Fan sa harapan niya. Pagkatapos tumingin kay Fan, ngumiti siya, nagtatanong kung napakatalino ba niya. At kung iisipin niyang sumali sa kanila. Magkasama, maaari silang bumuo ng pinakamatibay na base para sa kaligtasan ng tao. Mayroon silang mga taong mas makapangyarihan kaysa sa Thunder God. Gayun din, mayroon silang 100 mga mangangalakal na may mahusay na mga mapagkukunan at kakayahan ng 10 beses na higit pa sa maya-alok sa kanya ng Scarlet Rose. Tumawa si Fan at galit na tinanong siya ni Zhao Yao, kinuyam ang kanyang kamao kung siya ay baliw. Hinampas siya ni Fan ng kanyang flame sword at humakbang siya paatras, sumisigaw kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Samantala, humakbang si Tianzan patungo kay Fan upang suntukin siya. Ngunit pinigilan siya ni Zhao Yao doon, at pagkatapos ay dumaan siya kay Fan, na sinasabing hindi niya maintindihan kung ano ang mabuti at masama. Pagkatapos ay maaari niyang hintayin ang araw ng paghuhukom ng Sky Wheel sa kanila. Gayunpaman, si Zhao Yao at ang kanyang mga tauhan ay nakatayo doon na nakakuyom ang kanilang mga kamao at galit na nakatingin sa kanila, at pagkatapos ay umalis sila. Habang umaalis, tumingin si Tian Shen kay Zhao Yao, tinanong ang amo, ganyan ba sila Cecily K? Palagi silang nag-aaway sa una at pangalawang singsing at mas malakas sila kaysa sa kanila. Kaya bakit hindi gawin ang kanilang paglipat ngayon? Sumagot si Zhao Yao na sa tingin niya ay mas malakas sila. Pagkatapos ay sinagot niya na ang 7 taong iyon na pinamumunuan sila ng Thunder God at hindi nila kalaban. At pagkatapos ay kinuyam niya ang kanyang kamay at sinabing, bukod doon, magsisimula na ang plano nilang pagsamahin ang una at ikalawang singsing. Kaya maghintay sa ngayon. Pagdating ng panahon, wala ni isa sa kanila ang mabubuhay. Sa kabilang banda, buong pagmamahal na hinawakan ni Yanlei ang mukha ng kanyang anak, hinihiling na pumunta siya doon. Hinayaan siya ng kanyang anak na babae na tumingin sa kanya. Medyo pamayat na siya. Nabawasan ba siya ng timbang? Namula si Yan Yu at niyakap ang kanyang ama. Tinanong kung kailan siya huling nag-ahit ng kanyang balbas, na sinagot niya marahil 4 o 5 linggo na ang nakalipas. At pagkatapos ay itinulak niya ang kanyang ama, nagtatanong tungkol sa kanyang ina. Ang kanyang ama ay nakakagulat na tumugon sa kanyang ina, at siya ay sumigaw, nagtatanong kung ano ang mali sa kanya. Pagkatapos nito, dumating silang lahat sa base of operation ni Scarlet Rose. Ang ilan ay nakaupo sa sopa, at ang ilan ay nakatayo sa bulwagan. Nakahiga si Yan Yu, nakatingin sa kanilang lahat, at sinabing mula ngayon, maaari na silang manatili doon. Ito ay dating base ng Air Force. Mahigpit ang depensa nila. Nagtanong muli si Yan Yu tungkol sa kanyang ina at kung nasaan siya. Sumagot si Liu Chuanfeng sa kanyang munting miss na wala ang kanyang ina ngayon. Tinanong ni Yan Yu kung wala siya, kung gayon saan siya nagpunta. Hindi ba delikado sa labas? Ngumiti si Yan Yu at ipinatong ang kamay sa ulo ng kanyang anak. Sinabi sa kanya na ang kanyang ina ay nangongolekta ng mga gamit at eksperto siya rito. Tumabi ang kasama ni Yan Yu at idinagdag ang kanyang punto, na nagsasabi na tama iyon, at kadalasan ay tumatagal ng 2 hanggang 3 araw para makabalik siya kaagad. Pagkatapos nito, dumungaw si Yan Yu sa bintana at tumingin sa lounge, sinabing kailangan niyang maghintay ng 3 araw para makita ang kanyang ina. Nakahiga si Yan Yu at tumabi sa couch. Nakikiusap ang ama na huwag mag-alala, magiging okay ka din, sa piling ng iyong ama walang sino man ang maaring makapanakit sa'yo. Para makapagpahinga siya ng maayos ngayon. Sa kabilang panig, dinala ni Liu Chuanfeng si Fan at ang kanyang kasama mula roon patungo sa gilid ng koridor patungo sa silid. Habang nasa daan sa koridor sabi niya, hinayaan nilang lahat ang anak na babae at ama na magkaroon ng kanilang sandali. Sumama sila sa kanya, gumawa sila ng ilang mga pagbabago sa orihinal na base. At ngayon ito ay sapat na malaki upang mapaunlakan ang lahat ng mga ito. Habang nasa daan, tinanong ni King Zhu ang kanyang kapatid kung namimiss niya ang kanilang mga magulang. Napakaswerte ni Ate Yan Yu. Sumagot lang ni Fan na malapit na silang magkita. Habang iniisip ay nararamdaman niyang may tinatago ang ama ni Yan Yu. Gayun din, tumatagal ba ng 2 hanggang 3 araw upang maghanap ng mga supply. Ang pananatili sa labas ng maraming araw ay lubhang mahirap at mapanganib sa gayong kapaligiran. Gayunpaman, ang nanay ni Yan Yu ay kasing lakas ng sinasabi nila at mayroon lamang isa pang posibilidad. At umaasa siyang hindi mangyayari yon. Pagkatapos ay itinuro ni Liu Chuanfeng ang silid at sila ay maaaring manatili sa 2 dormitoryong ito.
Isa pa, aayusin niya na may magdadala sa lahat ng kanilang mga kasama. Gayunpaman, sa isang silid, ang mga lalaki ay pumapasok, habang sa isa pang silid, ang mga babae ay pumapasok doon. Tumingin si Chen Yu sa mga babae at sinabihan silang sumama sa kanya. Si Muyi, na nakahawak sa pinto ng silid, ay tumingin kay Chen Yu at sinabing mananatili sila sa silid na ito. At sumagot siya ng maayos. Nakatayo sa likuran ni Fan, tinanong siya ni Liu Chuanfeng kung hindi siya papasok. Lumingon si Fan at tumugon sa kanya, nagtatanong kung maaari niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanilang negosyante. Kung kaya niya, gusto niyang mag-trade minsan. Mahusay na tumugon si Liu Chuanfeng. Dapat niyang malaman na ang mga mangangalakal ang pinakamahalagang mapagkukunan sa Apocalypse. Kahit nakaibigan siya ni Little Miss, ang pagbibigay sa kanya ng ganoong impormasyon ay posible lamang kung plano niyang manatili sa kanila sa base na ito.